ka-Republic, tila pinapahiya raw ng mga dating estudyante ang kanilang mga maestro dito sa PBA. Sa huling Manila Clasico, pinataob ni L.A. Tenorio ang kanyang mentor na si Tingkong at kagabi, inulit siya ni Jimmy Alapag ng NLEX nang itumba ng Road Warriors ang Tok and Tex ni Chot Reyes. Namamayagpag ang NLEX sa Group A sa walang talong record na 6-0, 3-3 naman ang TNT. Sa Group B, ang Barangay Ginebra ay gumagapang din sa madilim na 2-3. Mapapanatili kaya ng mga bagitong coach sa ibabaw ang kanilang team o naghihintay lang ng buwelo ang mga veterano upang makaresback? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sa pagsisimula ng Governor's Cup, tila may mensahe ang mga bagong dugo sa mga veterano. Matagal na kayo dyan, kami naman. Parang ito ang mensaheng gustong ipahiwatig ni Coach Jimmy Alapag sa dati niyang mentor na si Chot Reyes. Pinataob ng NLEX ang Tok and Tex sa kanilang sagupaan kagabi. Noong nakaraang Manila Clasico, ibinigay ni L.A. Tenorio at ng Magnolia ang pangatlong talo ni Tingkong at ng Ginebra. Kaya ang tanong ng marami, bakit nahihirapan ng TNT na siya pa namang defending champion ngayong Governor's Cup? Hindi nalalayo ang kapalaran ng Ginebra na kapag-champion lang din sa Commissioner's Cup. Ano ang problema ng dalawang veteranong coach sa kanilang kupunan? Bakit parehong nasa delikadong posisyon ng Ginebra at Tok and Tex, ang dalawang kupunan na nagharap sa finals sa nakaraang conference? Bukod sa mga injuries na dumapo sa kanilang mga star players, maliwanag pa sa sikat ng araw na mimiss ng Ginebra ang kanilang resident import na si Justin Brownlee. Ganon din ang Tok and Tex na nabigo ng makakuha ng kampyonato mula nang di makapaglaro sa kanila si Randy Hollis Jefferson. Disgrasyang malaki ang nangyari nang ipahiram nila si RHJ sa Meralco upang maging import ng Bolts sa East Asia Super League. Doon na injured ang TNT resident import. Kumuha ang TNT ng super import para sa no height limit na Commissioner's Cup. Umaasang maididepensa nila ang corona sa pamamagitan ng 7'3" na si Bolbol. Ngunit na injured din ito at di natapos ang conference. Malakas na reinforcement din ang kanilang ipinalit, si Chris Macolo na dati nang nag-champion bilang import ng SMB. Di talaga matatawaran ang husay ni Macolo na nagawa nitong hatakin sa Game 7 ang final series. At sa final series na ito lumala ang hamstring at knee injury ni Justin Brownlee. Ngunit nagwagi ang mga mag-aalak. Isama na natin si Scotty Thompson na nagtamuri ng hamstring injury na siyang dahilan kung bakit hindi ito nakapaglalaro ngayong Governor's Cup. Kung may mga injured players ang Ginebra, mas malala ang kaso ng TNT. Injured ang mga pambato ni Chot Reyes na sina Calvin Oftana, Jason Castro at Brandon Ganuelas Roser. Iyan ang mga dahilan kung bakit tila nangangapa sa dilim ang Ginebra at ang Tok and Tex. Sa parihong kupunan ay halos pariho rin ang performance ng kanilang import sa kasalukuyan. Si Ralier Hollis Jefferson para sa tropang 5G at si Riley Grigsby naman para sa Ginebra. Alam ng dalawa na sila'y pansamantala lamang, papalitan din sila malapit sa dulo ng elimination round. Ang TNT at Ginebra ay tila may magkaparihong diskarte ngayong conference. Pinagpapahinga nilang mabuti ang kanilang super import para ihanda sa mas mainit na laban sa dulo ng Governor's Cup. Habang si RHJ ay nanggaling sa isang mas malalang injury, mild hamstring and knee problems naman ang pinagdaraanan ng Ginebra resident import. Ngunit nalalapit na ang pagbabalik PBA ng dalawang import na nagpatindi sa rivalry ng Ginebra at TNT. Magsisilbing tulay sa pagbabalik ng dalawa ang FIBA break na magsisimula sa August 15. Narito na sa Pilipinas si Randy Hollis Jefferson and as per reports, nakikita na siya sa training facility ng Tok and Tex. Pero maagap na sinabi ng TNT team manager na si Jolas, hindi pa rin maglalaro ang kanilang resident import. Posible raw sa huling parte ng elimination round. Buo ang loob ng kupunan, makakasurvive sila sa kasulukuyan nilang record na 3-3. Sa kabilang banda, ganito rin ang takbo ng utak ng Barangay Ginebra.
Paparating na rin sa bansa si Justin Brownlee pero hindi pa rin muna ito sasalang para sa Gin Kings. Mag-iinsayo muna si JB para sa FIBA Asian Qualifiers. Buo rin ang loob ng kupunan, maitatawid nila ang kanilang kampanya pasalta sa playoffs habang pinagpapahinga si Justin Brownlee. At pagkatapos ng FIBA break, pati na ang kampanya ng Gilas sa Japan Asian Games, asahan natin pareho nang i-reactivate sina Justin Brownlee para sa Ginebra at si RHJ para sa Talk and Text. Ang mabagal na simula ng dalawang kupunan ay isang bahagi ng kanilang pagbuelo. Sa ating tingin, ang tunay na Governors Cup ay magsisimula pa lamang sa sandaling nagbalik PBA na ang mahigpit na magkaribal na sina JB at RHJ. Hinahayaan lang daw na mag-ingay ang mga estudyante sa simula dahil pagdating sa dulo, ang mga maestro naman kasama ang kanilang maalamat na import ang magdidikta ng tunay na laban. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Cecilia Gibara. Ingat ka dyan sa Israel, kabayan. Sa iyo rin, shoutout Enrico de Guzman. Nasa Belgium ito. Ingat ka lagi dyan din, kabayan. At sa iyo rin, Norman Flores. Hindi ito nawawala. Salamat sa laging panonood, idol. At sa iyo rin, Rosemary Juan. Magandang maulan na hapon, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Alfredo Cristobal. Malaki pa raw ang pag-asa natin, huwag mawala ng pag-asa. At sa iyo rin, shout out Perla Kudisal. Nakakalungkot daw dahil natalo pero babawi next time. At sa iyo rin, shout out Ireneo Salangsang. Shout out sa iyo, idol. Ayan na, shout out na kita. At sa iyo rin, shout out Jimboy. Wala raw sa import ang problema. At sa iyo rin, shout out Alvin Duhapa. Correct ka dyan. Mabigat ang obligasyon ni Riley. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports. Republic.